Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for September 14 and general reading po ito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel Cancer. I truly appreciate it and God bless you all. Kung bago naman kayo rito, welcome na welcome po kayo sa ating channel and maraming salamat po sa inyong pagbisita. So, kuha tayo ng trinkets. Tingnan natin kung ano ang mga paunang mensahe para sa'yo. We have the baby boy. Ayan, maybe some of you are welcoming a baby boy. No, sa pamilya, maaring meron ditong manganganap, giving birth, ang cute niya, oh. Giving birth to a new baby, maaaring baby boy talaga siya. Or maaari din na baby girl, no? Kasi general reading naman ito, Cancer. Kaya this could be a baby boy or baby girl coming in sa buhay ng iba sa inyo, Cancer. This could also represent new beginning, fresh start sa buhay ninyo, no? Maaaring may bagong level ng relationship dito ang sisimulan ninyo. Maaari din na this is a new job, no? New home na uuwian ninyo, Cancer. Maaring this is a new business venture or new career, no? It could be that as well. We have owl, sorry, lumipad. Ayan, ito siya. So, this is about wisdom. That is about intuition. That is also about change and transformation. So, since may new beginning energy tayo, kaya talagang definitely may pagbabago, may transition dito, diba? What else? We have dragonfly. This is my favorite. Talaga, ayan. So, that is also change and transformation. Kaya, napakalakas, no? Ng energy dito sa inyo, pare-pareha sila, magkaka-connect sila, change and transformation and new beginnings. So definitely meron dito mga pintong isasara ang iba sa inyo dito, Cancer, because you are giving way to newness. Now you are embracing new things, new situations, and new experiences sa buhay ninyo. And new people, kasi may mga parating na baby for some of you. What else? We have Knight of Pentacles. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, Cancer, talaga naman, you are heading towards something new. No? Maaring bagong sitwasyon talaga sa buhay ninyo. And slowly but surely, ang atake ninyo sa plano ninyo ito or sa endeavor. No? Kalkulado ang bawat diskarte ninyo na gagawin. Kalkulado ang bawat galaw. At may pagkasigurista kayo, no? Na approach dito sa kung ano man ang inyong gagawin dito. Kaya, planado ninyo ito, kumbaga. Yung mga subok na pamamaraan, no? Yung mga proven na ways, yun ang ginagamit ninyo mga methodologies ngayon. Kaya napakaganda kasi maingat kayo. Maaring related dito sa kaperahan, no? Pag-i-invest siguro, pagsisave, no? Kung saan man kayo magsisave ng inyong kaperahan. Maaring mga ganon ang sitwasyon dito, no? Ng iba sa inyo. We have 10 of Cups. Napakaganda. Napakaganda talaga. Napakaswerte ninyo sa araw na to, no? Cancer. This is about domestic bliss, domestic happiness, masayang pamilya, masayang mga bata, mga anak, no? Magulang. Masaya ang bawat isa sa pamilya, no? There is satisfaction, there is contentment, happiness, joy na talagang babalot sa inyo. Maaring ito yung malaking pagbabago, no, na mangyayari sa buhay ninyo. Yun talagang magkakaroon na ng contentment finally ang bawat isa sa loob ng pamilya, no? And also 10 of Cups na tayo. So ibig sabihin dumaan na to sa 9 of Cups, which is the the wish fulfillment energy. Kaya ibig sabihin dito na kaya kayo sobrang saya ang bawat isa sa pamilya kasi maaring may wish kayo for the family
na natupad na or maaring personal ninyo na wish. And of course, 'di ba? Hindi nyo lang naman sinasarili ang saya or kung ano man yung natupad ninyong pangarap. You know, that is also being shared with the people around you, yung pamilya ninyo, yung mahal ninyo sa buhay. Kaya everyone is happy. Your happiness is contagious. Kaya bawat isa sa pamilya ninyo ay masaya din because maybe the blessing that you got, you know, you are also blessing other people with that. Kaya naman masaya lang talaga ang lahat, no? What else? We have Six of Swords. Definitely you are moving on, Cancer. You are definitely moving on kasi maaring before, no, may mga sitwasyon siguro sa pamilya ninyo na hindi masyadong masaya, hindi masyadong maayos, 'di ba? Maaring may mga financial constraints or may mga financial issues na pinagdadaanan ng iba or maybe relationship issues, no? But with the Ten of Cups, no, with the Six of Swords, talagang you are moving away from that situation, yung hindi masyadong magandang sitwasyon. You are moving away from that and you are walking towards happiness, 'di ba? Papunta ka sa masaya. Kaya ito na si Ten of Cups, magiging masaya na ang lahat. Kasi may pera ka na dito, you have financial freedom na dito, financial success, material success na provide mo na ngayon yung pangangailangan ng pamilya. Kasi noon maaring hindi, hirap, no? Pero ngayon, maluwag na, nakakaluwag-luwag ka na, masaya ka na, at saka na nabibigay mo na kung ano yung gusto at kung ano yung kailangan, no? Ng mga miyembro ng pamilya ninyo. So, maaring ganoon talaga. At saka, ano dito, kung meron mang pagkakataon ang kayo or kung sino man sa pamilya na maaring may hindi pagkakaintindihan, yung mga ganun ba, no? May mga miscommunication, may hindi kayo on the same page on a certain thing, no? This time also, ito rin yung panahon na magkakaayos na ang lahat, no? There could be peaceful resolution na doon sa kung sino man ang hindi nagkakaintindihan or sino yung hindi nagkakaayos pa, no? Mag-uusap at masosolve, maa-address ninyo ang problema ninyo, no? At magkakabati kayo. There's going to be reconciliation dito, kaya magiging masaya na ang lahat. So definitely, no, yung pag-move forward niyo dito, from hindi masyadong masaya, from hindi nagkakaintindihan, you are walking towards happiness, you are walking towards peace and harmony. Kaya ito na yung magiging resulta. Magiging masaya ang lahat, no? Magiging masaya. There is also travel involved dito for some of you. Six of Swords, Cancer. Ilang araw na to, ha, Cancer, na lagi kayong may travel energy. Kaya talaga siguro, no, may mga biyahe talaga ang karamihan sa inyo. Napipintong biyahe or maaring nasa biyahe na kayo or maaring travel plans pa lang, no? Basta there is travel talaga para sa inyo. So, good luck and mag-ingat kayo, Cancer, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy, and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages po for September 14, and general reading po ito. And maraming salamat po, Scorpio, sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. I truly appreciate it. God bless you all. Kung bago naman kayo rito, welcome po kayo rito sa ating channel. And thank you sa inyong pagbisita. Kuha tayo ng trinkets muna. Tingnan natin kung ano mga paunang mensahe sa inyo. We have a starfish. Ayan. So, this is enlightenment, inspiration, intuition, no? So, ginagabayan kayo ng Divine Universe dito.
Scorpio. Maaring may mga endeavor kayo na balak gawin na ngayon, may mga ideas kayo na gusto nyo nang simulan, and na ginagabayan kayo. No? There is inspiration na binibigay sa inyo. There is divine guidance na binibigay sa inyo to help you out. No? Kung paano mo to i-roll out na mga plans ninyo. No? What else? We have butterfly. That is a major transformation. Napakalaki ng butterfly. So, major transformation happening. And yes, another change and transformation dito, and also that is wisdom. So, talaga naman, yung mga natutunan din ninyo, napulot ninyong life lessons in the past dito Scorpio, that will be on display. Talagang sa pagbabagong ito na mangyayari sa buhay ninyo, magagamit nyo talaga dito ang inyong wisdom, no? At maaaring yan din ang isa sa magiging susi para maging maayos ang transition sa kung ano man ang mga gagawin ninyo sa ngayon. What else? We have the Emperor. Wow! Nagsasaayos. Parang nagre-restructure kayo ng buhay ninyo ngayon, Scorpio, no? Maaring dati, siguro may mga parte ng buhay ninyo na na-neglect kayo, maybe because of distractions, or maybe hindi kayo nakapag-focus doon sa kung ano ang dapat ninyo talagang pag-focusan. Pero ngayon, you're back on your throne. Nandito na kayo sa upuan ninyo muli. No? Nakabalik na kayo sa upuan ninyo. Nakabalik na kayo sa senses ninyo. And ngayon, everything will be alright. Everything will be back in order. Aayusin mo ng muli, no? Ang mga bagay-bagay dito sa buhay ninyo. This also focuses on finances, no? Laying a solid foundation in your finances, in your trabaho, career, negosyo, yung source of income ninyo, and also family and relationships, no? Scorpio, maaring meron din ditong talagang pagsisikap, no? Magsisikap kayo. You're going to work extra hard talaga dito, Scorpio, para magawa ninyo, magkaroon kayo ng financial capabilities talaga ngayon to build your own, financial empire, yung mga ganon. Yun ang mga pangarap ninyo, and ngayon maaaring sisimulan nyo na, no? Ang mga pangarap ninyo yan, because you are ngayon parang focused kayo, laser focused kayo on achieving, no? Kung ano man ang mga pinangarap ninyo. So that is really inspiring. Eight of Wands. So, suportahan. See? Eight of Wands is about wonderful opportunities, Scorpio. Kaya kung ano man ang mga pinapangarap ninyo ditong gagawin talaga ninyo, sisimulan na ninyo ngayon, so that makarating kayo doon sa pag-achieve ng pangarap ninyo. It feels like yung mga opportunities na parating sa inyo ngayon is in support with that pangarap ninyo, no? Wonderful opportunities that may be related to financial opportunities. It could be anything, but there is financial opportunities dito na talagang isa yan sa mga papasok, no, na mga posibilidad dito sa buhay ninyo around this time, Scorpio. There is also travel involved dito sa Eight of Wands. Maaring pangarap ninyong magtrabaho abroad, maaring ito na yon ng opportunity. Maaring pangarap ninyo na mag-migrate sa ibang bansa, ito na yon, maaring ito na yan, isa na yan sa mga opportunities na parating sa inyo. Pangarap ninyo magtayo kayo ng sariling negosyo, no? Then this is it. Maaring isa yan sa mga wonderful opportunities na parating sa inyo dito, Scorpio, no? So maganda ang sitwasyon dito, and isa pa, mabilisan ang galawan ng mga bagay-bagay dito. Maaring meron ditong mga opportunity na will require you to decide right away, no? Na gusto mo ba to? Kukunin mo ba to? Yung mga ganun ba, no? May mga ganun din siguro dito kasi sa Eight of Wands is that is a fast moving energy. Kaya may mga sitwasyon dyan that may require you to act
right away or yung kailangan nila ng immediate action ninyo or immediate decision ninyo, yung mga ganon. Kaya you should be ready and focus on what you really want, no? Dapat decisive kayo kung ano talaga yung gusto ninyo, ano talaga yung desire ninyo para pagdating ng mga opportunities na yan, hindi na kayo mahihirapan mag-isip, hindi na kayo mahihirapan na magtimbang pa, 'di ba? Because you know what you want, no? So yon. So what else? We have temperance, no? There is patience dito, kaya it feels like you've been very patient waiting for this opportunity already. Yun ang akin napipick up dito, na matagal kayong naghintay. Matagal kayong naghintay. You've waited so long siguro para sa mga opportunities na to. Pero ngayon na dumating na siya, talagang bigla-bigla din. Alam mo yun, yung parang bigla-bigla din ang kailangan mong galawan dito. Yung parang naghintay ka, laid back ang datingan, pero ngayon maaaligaga ka din, di ba? Talagang sabihin sa'yo ng universe, okay, nakapag-chill ka na ng matagal sa kakahintay, ngayon nandito na siya, act on it ng mabilis. Yung ganon. Kaya this is really fun and cool, di ba? At saka we have intuition, no? Yung intuition ninyo will be on point. Kaya kahit mabilisan ang kailangang pagdidesisyon dito, pag-aakto dito sa mga oportunidad na to na dadating sa inyo, mag-tune in lang kayo sa iyong intuition dahil ginagabayan kayo, ini-inspire kayo ng Divine Universe dito. So, kailangan nyo lang napakinggan ang binubulong niya sa iyo, no, through your intuition, and you will be on the right direction, no? You will be on the track where you need to be, no? So good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie, and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for September 14. And general reading po ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Maraming salamat din po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. I truly appreciate it, Pisces, and God bless you all. Kung bago kayo rito, welcome na welcome po kayo sa ating channel. And maraming salamat po sa inyong pagbisita. Paunang mensaheng muna sa inyo through the trinkets. We have bicycle. Ayan, so this symbolizes hard work, no, Pisces? Hard work is ahead of you ngayon. So, more effort pa daw para sa pagtatagumpay ng kung ano man ang inyong ginagawa, no? Kung ano man ang focus ninyo ngayon, extrang hard work pa dyan, no? And for others of you, this may also represent physical activity, no? Maari din ang iba sa inyo dito hindi na nakakapag-exercise, maaring matagal nang walang physical activity dahil siguro work from home kayo lagi, no? Pisces, maaring ganon, or busy sa negosyo, no? Wala na kayong panahon mag-exercise. So this is sa inyo reminder na Pisces, take a breather. Naman, take a step back sa kung ano man ang inyong laging ginagawa at mag-exercise naman kayo paminsan, no? We have Owl, ayan. So that is about change and transformation. That is about wisdom, and that is also about intuition, no? So yun, ginagabayan kayo lagi, no? Kahit sa mga pagbabagong parating sa buhay ninyo ngayon, huwag kayong mag-alala kasi divinely guided kayo. So kailangan nyo lang na pakinggan ang iyong intuition, ano? Para magabayan kayo ng Divine Universe dito sa mga pagbabagong magaganap sa buhay ninyo. And hindi lang yan, talagang sinasabi din ng star dito na you are being shown the way, no? Paliliwanagin ng Divine Universe ang path ninyo na dapat ninyong puntahan, no? Dito sa mga pagbabagong ito, you are really going to be, a sent inspiration, divine guidance, no? To help you out dito on how you're going to navigate this change sa buhay ninyo, no? That's so sweet.
We have Four of Swords. Ayan, busy talaga, oh. Hard work, diba? Maybe you've been doing so much work, no? Sa, sa trabaho ninyo, sa career, sa negosyo, or sa pamilya din. Maybe, Pisces. Kaya, pinagpapahinga naman kayo ngayon, no? Pinagpapahinga kayo. Maaring exhausted na kayo. Physically, mentally, emotionally, and spiritually exhausted. Kaya parang pinapanawagan sa inyo dito na pahinga ka muna, take a breather, take a step back talaga ng maibalik mo muna yung sarili mo sa sentro. Maibalik mo muna yung balanse sa sarili mo, no? Hindi lang yan puro trabaho, hindi lang puro pag-aasikaso ng mga ibang tao, ng pamilya ninyo. Also take care of yourself. Okay? Kailangan ninyo ng pahinga, kailangan ninyong mag-rejuvenate, mag-recuperate dito, do some self-care, mag-exercise kayo so that, maging maayos ang inyong pakiramdam, maging balanse ang lahat. And sa gayon, kahit marami kayong inaasikaso, marami kayong obligasyon, you have too much on your plate, but when you are in balance, no, makakasiguro kayo na maaasikaso nyo pa rin ang lahat, magiging maayos pa rin ang pakiramdam ninyo, no, because you can still exercise, you can still meditate, you can still pray, you can still do some kind of self-care regimen, and at the same time, nakakapaggawa pa rin kayo na napaperform nyo pa rin yung mga obligasyon ninyo at trabaho ninyo, diba? Kaya rest is a must sa ngayon, Pisces, no? Rest is a must, and also kailangan ninyong mag-reflect din, no? Mag-reflect din on what are the things that are happening sa buhay ninyo, no? So that you can also re-evaluate ano ba ang mga dapat i-improve, ano mga dapat alisin na, ano mga dapat na baguhin na, yung mga ganun ba, no? Ang iba din sa inyo dito, Pisces, maaring merong pinagdadaanan emotional, no? Maaring emotionally battered ang iba sa inyo dito. Yan ang napipick up dito. Kaya naman, parang ina-advisean kayo ng energy na to step back a little, no? Give yourself some love, no? Care for yourself dito. Kasi parang maaring meron kayong pinagdadaanan emosyonal, maaring sa relationships ninyo yan, no? At parang merong nasasaktan dito na puso, no? Pisces. Kaya, yun, tama lang na magpahinga ka muna, mag-isip-isip ka muna, mag-reflect ka, go through your feelings and emotions and thoughts, no? So that, maisip ninyo kung ano ang dapat ninyong gawin. Maisip ninyo kung ano yung mga kailangang alisin na sa buhay ninyo, anong kailangang i-keep, what are the things na magagawa ninyo para mag-improve ang inyong sitwasyon, or ma-address ninyo kung ano man ang dapat ma-address, no? So what else? We have the Hanged Man. Ayan, sacrifice, no? Yun ang aking napipick up dito. You have done a lot of sacrifices in life dito, Pisces. Kaya siguro, no, napagod na kayo. Lagi na lang kayong nagsasakripisyo, lagi na lang kayong nag-giveaway, lagi na lang kayo yung nagpapaubaya, yung parang ganon, no? Yun ang napipick up ko dito for some of you. Maaring related yan sa inyong relationship din. Maaring relationship with your person, or maaring related yan sa relationship ninyo with other family members, no? Na lagi na lang kayo ang nagpapasensya, nagbibigay, no? Speaking of sacrifice, parang ang dami na ninyong ginawa at ngayon, napagod na kayo, no? Yung parang ganon. So this is also a calling for you also to reflect, no? It's reflection time ninyo. It's a introspection time para din sa inyo, Pisces. May mga yung may same energy, no? Binibigay ni Four of Swords at ni Hanged Man in terms of re-reflect. Kasi ang napipick up ko dito, Pisces, having this too also na mayroong intuition, feels like sa sobrang dami ng inyong inasikaso at ginagawa, busy din ang isip ninyo, busy ang katawan ninyo, you know, you are always preoccupied. Parang wala talaga kayong panahon para mag-reflect,
no? Kung ano ang mga nangyayari sa buhay ninyo. Wala kayong pagkakataon para mag-re-evaluate ng mga nangyayari sa buhay ninyo. Kaya ngayon, malakas ang panawagan sa mga mensaheng ito na take time to reflect. Take time to give yourself time para magmuni-muni at mag-isip-isip. Because there are new inspiration dito. There are new ideas, no, new perspective na parang binibigay sa inyo ang Divine Universe. The Divine Universe is like feeding you new inspiration and new information sa isip ninyo, sa intuition ninyo, no? And parang yun ang invitation sa inyo. Mag-reflection mode kayo, magmuni-muni kayo para makuha mo kung ano ang mga mensahe na pinapahatid sa iyo ngayon na makakatulong sa iyo, kasi maaaring kailangan mo ngayon mag-change direction na sa buhay ninyo. Maaaring kailangan mo ngayon na mag-embrace ng panibagong situation, bagong experience. Maaaring may bagong path dito na ipinapakita sa inyo ang Divine Universe para yon ang bagong daan na tahakin mo ngayon. And do not stay where you are now. Yung mga ganun ba, Pisces? Kaya yun ang malinaw na napipick up ko dito for some of you. Kaya it's a must, no? Mag-reflect kayo, mag-meditate kayo, because meditation also give answers, provide answers sa atin. Yung meditation din is a very powerful tool para makapag-connect tayo sa source, sa Divine Universe, no? At makuha natin ang mga mensahe niya para sa atin. Okay? So, make time for that. We have 4 of Pentacles. Ayan. So, this is all about also money, no? Your relationship to money. Maari din na yung sitwasyon ninyo sa ngayon is maaring napapagod na kayo talaga dahil siguro you are the only member of the family na maaring laging nagpo-provide, nagbibigay, and maybe this is a time for you then na wake up na, no? Pisces, maybe this is a wake up call for you na maisipan nyo na din na maglakas ng loob kayo, na magsalita, na maglakas loob kayo, na makipag-usap sa other members of the family, na tulungan kayo, or maybe magpapahinga na muna kayo sa pag-provide or sa pagtutulong, no, ng yung big chunk talaga na tulong, yung ganon. So maring yun ang kailangan ninyong maisip sa ngayon, no? Not totally na hindi na kayo tutulong, not totally na hindi kayo magbibigay, but maybe this is also a time for you to give some time for yourself to take a break din, no? Para mabigyan mo naman yung sarili mo ng konti, no? Yung parang mabigyan mo naman ng pagkakataon ng sarili mo na sumaya ka naman, ang sarili mo naman ang unahin mo, yung kasi parang ang iba sa inyo, Pisces, the top priority is providing for the family, no? Parang number 1 list. Yun na napipick up ko dito, ha. Hindi ito magra-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung anong sasakto sa inyong sitwasyon. Okay? Thank you. So parang ang iba sa inyo dito, Pisces, number 1 list ninyo to provide for the family. Second lang ang sarili ninyo. Pero maaaring for the longest time, yun ang nangyayari. And ngayon parang napagod na kayo, no? Parang napapagod na din kayo. Kasi syempre, maaaring tumatanda ka na rin, no? At nakakaramdam ka na rin siguro ng mga pananakit ng katawan. Maaaring ganon. Kaya napapag-isip-isip nyo din siguro yan ngayon, no? Na there is a need for a change, no? Maaring yun ang isang bagay din na kailangan ninyong baguhin, or yun ang pinag-iisipan din ninyo na kailangang magkaroon ng pagbabago. Kaya maybe, no? Makikipag-usap ka ngayon sa inyong mga kapamilya to ask for help, no? So, Pisces, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.